Kung sakali ba na mabigyan ka ng pagkakataon na mag-aaral ka. Sa muli kong pagbabalik kay Ate Isabel ay susubukan natin na alukin si Ate Isabel na makapag-aral muli. Ikaw sakali mo mag-aaral, ano ba yung gusto mo? Ano yung gusto mong course o ano? Ano po? Edo. Subalit ang malaking tanong dito, papayag kaya si Ate Isabel sa ating i-offer sa kanya? Gusto sana namin tulungan si Ate Isabel na makapag-aral ulit. Kung ano man yung gusto niya, eduk, tapusin niya yon kasi yun po ang mas magpapabago ng buhay nila kapag si Ate Isabel naging guro na, naging teacher na, kumikita na ng maayos, may benepisyo na maayos. Alright, magandang hapon sa lahat ng viewers natin. Ngayon po ay parang magti 3 PM na pero yan, dito pa rin kami. Actually wala pa kaming lunch pero okay lang at mahalaga ay makapagpaabot tayo ng tulong ngayong araw. Nandito kami ngayon, papunta kala Ate Isabel, kala Abdullah. Kasi nga matapos yung libing ni Tatay Filomeno ay wala na tayong update sa kanila, di na tayo nakabalik. At ngayon, kakamustahin natin sila. Kumusta kayo? Grabe yung dumi ng dingding nyo. Ito, marami nagsasabi ng mga viewers natin, dapat daw itong bahay nila Ate Isabel light color, yung masaya. Hindi po kasi pwede dito sa lugar nila Ate Isabel kasi dito maputik. Tignan nyo nga po yan, oo. Ito, kung ito po ay ilalights natin ng kulay, madali po yan magdumi kasi ang mga bata malikot. Bato ng kung ano. So, magdudumi kagad tsaka itong maputik na lugar. Hindi pwede dito ang light. Binabase lang din po natin sa location. Okay, may kanino itong ginagawang bahay at Isabel? Doon po yan sa kanila. Doon sa kapatid ko yung isa. Sa kapatid mo. Dito natitira? Papagawa na yan? Papagawa daw po nila. Ayos. Para marami-rami kayo ditong sama-sama kayo dito. Ano? Sinong kapatid yung ano? Yung nakilibing kay Tatay Filomeno? Bakit may asawa na? Ha? Basta meron na siyang kakasamahin. Meron. Kaya dito na sila titira, bubukod na. Okay. Okay. Kumusta naman kayo dito? Okay lang. Ha? Okay lang. Wala na bang problema? Meron pa? Wala naman. Wala na. Okay na ba lahat? Sigurado? Parang di pa sigurado siya. Ate Isabel sa sasagot niya. Okay na ba lahat? Sigurado? Okay na? Okay naman na po. Okay na. Okay. Ba't sila, mga bata, mga nakahubad? O kailan mo gustong simulan tong kwarto nyo? Ha? Ewan ko kala kuya. Pagawa natin yung kwarto mo? Pagawa na natin? Pwede naman po kasi sila din po yata gagawa doon. Sino? Sila kuya din. Okay. Di sige, habang hindi pa nila ito sinisimula, pwede natin pagawa yung kwarto ninyo doon, ano? Kung hindi bukas isang araw, papadeliver ako dito materyales. Tapos sabihan mo na lang si Kuya Bong. Ano? Alam naman niya yun. Apo. Ano? Siguro naman, kaya naman ng isang araw yan. Yung kwarto lang. Kasi maliit na kwarto lang naman, di ba? Opo. Kaya naman ng isang araw yan. Sige, babayaran natin ulit si Kuya Bong. Pagawa mo. Papadeliver ako dito ng materyales, ha? Total, mahabang maganda yung daan ninyo dyan. Hindi Opo, sobrang tayo putik. nga po. Yung hauler eh, hindi masyadong hirap kapag pupunta dito. Ano? Okay. Kumusta naman yung mga bata? Okay naman po. Okay naman sila? Opo. Kumusta yung pagtira niyo dito sa bahay niyo? Okay lang po. Okay lang din naman. Yung mga dapat tapalan, natapalan naman ni Kuya Bong? Hindi pa. Wala. Hindi pa natapalan? Nagbili kasi tayo nung nakaraan mga kalingap ng Bulkasil kasi kailangan daw ni Kuya Bong sa taas kasi nga yung unang nagpanday nitong bubong medyo malaki yung pagkakabutas, di ba? Kailangan tapalan ng Bulkasil. Sa totoo lang ganun din naman yung mga karpentero dati ng kalingap sa ng mga pabahay sa Kapalongga. Kahit kagagawa pa lang, nilalagyan na nila ng Bulkasil. Parang ano lang yun, pasigurado na walang tutulo. Since ito, may isa yata, may ilang pa tumutulo dyan? Isa lang naman po yata. Isa lang naman. Okay, pero maganda, malagyan ng lahat, ano? Opo, at yung iba po kasi nalalaki ang butas, pero hindi naman po. Yung tumutulo, meron lang isa. At kasi kapag katagalan, ang pako, kakalawangin, magkakos din niya ng butas na pwedeng suotan ng tubig. Kung may nakalagay na na Bulkasil, medyo safe na yun. Ano? Si Abdul ba, pwede ba natin may pakita si viewers? Miss na daw nila. Pasuotan natin ng damit. Damitan nyo nga muna si Bullet. Tsaka nyo ilabas. Bigyan mo muna, Rans. Bigyan mo muna pagkain nila. Para makakain yung mga bata. May pagkain tayo dyan dalaw. May diaper dyan. Sige, doon mo. Bigyan mo doon sa mga bata. May mga juice yata dyan. Bigyan mo sila. Sarado naman. Buksan yung pinto at may dalang pagkain si Rans. Dali. Hindi tayo ng ano, Kain kayo. unboxing. Mainit ba dito, Ate Isabel? Ha? Mainit?
Anong ginagamit nyo para mawala-wala yung init? Ano nyo? Wala po, yung ceiling fan lang. Ceiling fan? Opo. Sige Rans, bigyan mo sila kung anong meron dyan. Kung anong dala natin, ibigay mo sa kanila. Lapit. Diaper, may ano dito. Diaper para sa mga bata. May mga biscuit, may pansit, may sopas, mga dilata, mga biscuit, sopas, ayan. Hindi. Bigyan mo mga bata. Ano pa? Dito at sa bilo. Yung bang mga ano nyo Ate Isabel, paano kayo nagkaayos yung mga dati may problema dito? Wala naman po. Hindi nung simula po nung nagkausap kami sa barangay, wala naman na po kami. Kumusta? Anong nangyari sa barangay pala? Wala po. Wala naman. Na pinag-ayos lang kayo? Oo. Simula nung nag-usap doon, nagkaayos naman. Opo, okay naman na po. Hindi lang kami masyado nag-iimikan. May ano pa din, kumbaga, siyempre hindi naman basta-basta mawala yun. Palipasin nyo lang, ano? Palipasin nyo lang yung buwan o ano, darating yung time, maging okay din naman kayo ng talagang parang kagaya dati. Kung gaano kayo ka-close dati, maging ganon din yan. Okay, pero wala namang pagtatalo na nangyari doon. Meron din naman. Meron din po, pero hindi naman po ganun kaan. Parang nagkaroon lang sila ng palitan. Sila lang din naman po na gano'n. Wala naman akong ano. Hindi ko ano ginagawa ko. Nakaupo lang naman. Ate Isabel, ngayong araw may tatanong ako sa iyo, ha? Ito ay mahalaga pa sa importante. Okay. Hawakan ni Rans yung camera natin at makapag-usap kami natin sa Isabel na maayos. Ate Isabel, nabanggit mo sa akin noon, nakapagtapos ka ng high school? Nakapagtapos ka ng high school. Na kung ikaw sakali mo mag-aaral, ano ba yung gusto mo? Ano yung gusto mong course o ano? Ano po? Edok. Teacher talaga, di ba? O, tandang-tanda ko kasi hindi ko makakalimutan yon. Kasi tinanong sa akin ni Commander, ano yung ano ni Isabel kung sakaling kung nakapag-aral siya, ano man yung kukunin niyang kurso. Pagkakaalam ko, ang gusto ni Ate Isabel, teacher talaga. Kasi Ate Isabel, madami rin nagko-comment na si Ate Isabel may talino. Totoo po yun. Kasi kami din naman, obserbahan din namin kay Ate Isabel. Pero Ate Isabel, kung sakali ba na mabigyan ka ng pagkakataon na mag-aaral ka? Hindi na po siguro. Ang dami ko nang intindihin. Wala naman pong mag-iintindi dyan pag nagpasok ka. Lagi na akong wala. Ito din yung iniisip ko. Pinag-isipan ko din po kasi ito ng maayos. Kasi nga, gusto sana namin tulungan si Ate Isabel na makapag-aral ulit. Kung ano man yung gusto niya, eduk, tapusin niya yon. Kasi yun po ang mas magpapabago ng buhay nila. Kapag si Ate Isabel, naging guro na, naging teacher na, kumikita na ng maayos, may benepisyo na maayos. Siya po yung magbibigay ng panibagong buhay talaga dito sa pamilya niya. Kaya nga lang ito yung iniisip ko. Ang mga bata, siya nag-aasikaso lahat. Walang iba, walang kapatid na pwedeng maasahan. Kaya iniisip-isip ko din po ito noon. Kaya sabi ko, kay Isabel ko gustong marinig. Ano ba ito? Ano bang pwede? Ibig sabihin hindi talaga pwede, Ate Isabel. Hindi po. Tsaka maliliit pa naman po. Napasok din po yung halos lahat po sila ay napasok. Pag nag-alis pa po ako, may iwan yung 5 maliliit. Wala na pong ibang mag-iintindi. Sayang naman. Ito nga yung problema dito. Kaya nga sabi ko, kung nandito lang yung mama ni Ate Isabel at siya ang magbabantay sa mga bata, di ba? Yun talaga, good sa goods yung makakapag-aral talaga si Ate Isabel. Kasi may magbabantay sa mga bata, may mag-aasikaso sa mga bata, may magtitingin-tingin habang si Ate Isabel nasa school. Ang problema natin dito, wala yung mama ni Ate Isabel. Kamusta? Ang mama papa mo, nakakausap mo na ba? Yung tatay ko po. Nakausap mo? Hindi po. Pero sabi po nung kapatid ko, kasama na daw po niya. Kaso ay di daw po masyadong naimik. Tsaka ang payat na daw po masyado. Ganun? Hindi kaya na-stress o ano? Siguro, stress din po. Kasama pa yung babae? Wala naman pong gustong magsabi ng totoo kung kasama ni Papa o hindi. Pero dun po sa trabaho, hindi niya kasama kasi bawal po yun dun. Pero dun sa bahay? Oo po, parang yung mga nakausap kasi naming tao, parang mga nagsisinungaling pa. Ano sila sabi nila? Wala daw? Wala daw po. Samantalang nang may makakita po ay kasama daw. Di ba sa ang nabanggit mo sa akin, ayaw nung kapatid mo
napupunta doon yung papa mo na kasama yun. Opo, kasi bawal naman po talaga doon. Ano po kasi yun, dagat, parang dagat. Okay, yun yung doon siya tumutuloy, yung Opo. papa mo. Doon Ibig po siya sabihin, kung bawal nagtatrabaho doon, na po siya ulit. marahil wala nga yun doon. Baka Wala nakikita po. lang sila. Pero hindi ko po alam kung saan iniwan ni Papa kasi di ko rin po si Papa maintindihan kung saan talaga siya nagsalpak nung pag-alis po nila ng Alabang ay. Okay, so sa tingin ko, tama naman yung sinabi na kung bawal doon, wala talaga yun doon sa tinutuluyan Wala niya. po siya doon. Possible lang yun, nakikita lang sila o ano man. Hindi rin po sila barabas sa makakapagkita kasi nasa gitna po yun ng laot. Ay, ganun. Fish pan po kasi yun yung sa... Doon sa nagtatrabaho Laguna. yung ano mo, yung kapatid mo. Opo. Nasa isang ano sila, yung parang nasa gitna ng dagat. Okay. So hindi nga talaga basta-basta sila pwede magkita. Opo. Kasi hindi naman pwedeng mayat maya ka, aalis ka ng ano. Okay. So ngayon, na-stress siguro yung papa ni Isabel. Kaya sabi na Isabel ang sabi ng kapatid niya sobrang namayat na daw. Sabi nga po ng kapatid ko, naawa daw siya pag nakikita niya. Ano, payat nga daw pong masyado, tsaka parang lagi na lang daw po nakamukmuk sa gilid. Di rin po kasi niya masyadong kinakausap. Alam kaya nila yung nangyari kay Tatay Mino? Alam po nila yun, nabanggit na po ng kapatid ko yun ay pagkabanggit nga daw po niya ng ganun kay Papa ay di na nag-emit. Nung una po kasi nakausap, tumawag po yata doon si Papa eh. Pagkatawag siya po yata yung nangihingi ng pera at pamasahe daw po. Papunta dun sa trabaho eh, binanggit po yata agad ng kapatid ko yun. Di na daw po nag-imik, tapos pinatay na lang. Grabe. So, na-stress din sigurado yung papa ni Isabel o iniisip niya rin siguro gabi-gabi, siguro hindi pa nga pinatutulog kung ganun. Kasi ang isa sa magpapapayat sa tao, yung kakaisip, yung gutom hindi masyadong nakakapayat yan. Ang pinakamalakas makapayat yung stress, yung kakaisip. Siguro lagi niya rin iniisip gabi-gabi o hindi rin sila talaga naging masaya nung di ba? Hindi po talaga, lalo at wala na siyang pera ngayon. Kaya nagpilit na pong magtrabaho yun eh. Wala na siyang itutustos. Okay, isa lang ibig sabihin nun, hindi sila naging masaya sa pagsasama nila. Kasi kung naging masaya sila, siguro hindi yun ganun papayat yung papa ni Isabel. Baka nga si Ate Jonalyn, hindi natin alam baka namayat din. Di ba? Hindi po talaga, wala po talagang nakita yung kapatid kong ni Jonalyn at ay. Hindi man nga po dun Simula nung pumunta dun yung papa mo, wala talagang Jonalyn na nakita. Meron po dun sa tabi. Ganun. Nakita po nila, kasama po talaga doon. Ang kaso, bawal nga po talaga yun doon. Kaya pinagbawalan. Kaya po hindi yun si Papa agad nakabalik sa trabaho. Kung ganun, saan niya kaya inilagay sa Ate Jonalyn? Ko nga, ang gulo din kasi ng nung nakausap naming tao ay. Kung ganun po yung nangyari, hindi natin alam kung saan naman ngayon si Ate Jonalyn naroon. Kasi kung bawal doon, wala naman sila. May mga kamag-anak ba doon? Wala po yun. Hindi nga po namin maintindihan kung paano nila nasabing si Papa ay sa kanila tumuloy at samantalang si Papa ay walang kamag-anak sa Bulacan. Nung una naming makausap, tinutuluyan, ay nakikitawag daw siya ay sa kaibigan niya. Tapos nung huli po namin tinawagan yung number, kapatid na daw po niya. Grabe, Kaya po hindi namin alam kung sino na sa kanila nagsasabi ng totoo. Nagalit na lang yung kapatid ko at nainis po yun nung nagingi si Papa ng pera. Tapos ihiniram po nung kapatid ko. At sabi mabalik daw po siya sa trabaho. So naihulog na yung pera. Hindi na po nila sinasagot yung cellphone. Napikon yung kapatid ko. At tatanong lang naman daw po niya kung nakuha na yung pera. At rin daw po yung inutang niya na yun ay 3K din po yung inutang niya. Ay kung mababalo, wala naman daw po, sayang din. Babayaran niya din daw po. Grabe itong pangyayari na ito sa pamilya nila Ate Isabel. Nagsimula lang ito dun sa ganun na nangyari, yung pagtanan-tanan nila. Hanggang sa ang dami na naapektuhan na yung Tatay Filomeno, sila Ate Isabel, naapektuhan. Grabe, pati sila naapektuhan sigurado kasi sigurado nung walang trabaho yung papa ni Isabel, di ko alam kung nasan sila nung mga oras na yun. Siguro gutom din ang inabot nila, kaya nga siguro napilitan na magtrabaho yung papa ni Isabel dun sa anak niya, makitrabaho. Kasi syempre wala na siguro talaga silang makain.
So ang dami, isang pagkakamali lang talaga, maraming pwedeng maapektuhan. Isang pagkakamali lang. Kagaya nito nangyari na to. Okay, si Ate Isabel, anuhin ko si Abdul? Kamustahin ko si Abdul? Kunin natin. Abdul? Labas niyo si Bulat. Abdul, halika Abdul. Kaso baka hindi sa akin sumama. Oo. Matagal ka rin wala eh. Matagal na naman akong hindi nakikita ni Abdul, baka hindi sasama sa atin. Hi Abdul! Halika. Madali. Labas na lang. Ano nangyari sa mukha mo? Magaling na? Ha? Magaling na yung mukha mo? Kapal na naman ang buhok mo. Ah, Dito na, Bulat. halika na Abdul. Dito kay Ate Isabel, dali. Dali, sama na kay Ate Isabel. Masama agad eh. Galing na naman itong Ha? putikan. Kamusta yung mama niya? Nakausap niya ulit? Hindi pa? Siya naman po. Kailan? Kailan sila nagkausap? Ay, minsan po nakakausap naman ito. Itong mga huling araw, nakausap niya? Hindi pa? Yung nakaraan po. Nakausap niya? Opo. Kamusta si mama mo? Ha? Kamusta si mama mo? Kambal gusto niyo malaglag Abdul, yan? kamusta si mama mo? Ha? Ha? Kamusta si mama? Ang kapal na naman ang buhok mo, oh. Dapat magpagupit ka na ulit kasi mas gwapo ka kapag maiksi ang buhok mo. Ano? Pero nag-okay-okay yung katawan niya ngayon, oh. Malaki-laki na yung mga braso niya. Ano? Sige, akit mo siya at sabil. Baka mangawit ka niya. Gusto lang naman makita ng mga viewers ay hindi ka. Oh, sa pag sa akin, iiyak ka na naman. Oh. Man. Hindi naman ikaw isasama. Oh, ano ito? Gusto mo pagkain? Ayun oh. Gusto mo? Ha? Huwag ka naman pabot kay Ate Isabel at mabigat ka. Oh, sige na, pasok na dun sa loob at mabibigat na sa Ate Isabel. Pasok na lang. Punta na lang dun sa loob at isa magpabuhat. Lakad na. Upo ka na lang dyan. Upo, dali. Upo na lang, upo. Kamusta ka? Nagkain ka na? Ha? Kumain ka na po? Ha? Ba't ang dumi-dumi ng mukha mo? Ay, kumain ka ng chocolate. Kumain pala ng chocolate. Magaling na yung sugat niya. Ano nakaraan kasi, wala sa Ate Isabel. Ito yung mga oras na busy si Ate Isabel dun sa lamay ni Tatay Filomeno. Na hindi nabantayan ng mga bata siguro na nandito. Nadapa yata. Ito nadapa ba o ano? Nalaglag daw po siya. Dito sa hagdan. Nalaglag daw sa hagdan siguro na patama kung saan ito nasugatan yung mukha niya. Pero ngayon magaling-galing naman. Huwag ka masyado malikot, Abdul. Abdul. Huy. Huy. Aba. Hindi na namamansin. Tulala pati. Abdul. Huy. Tumakbo ay pagpabasa sa sabihin takbo. Abdul. Abdul. Huy. Huy. Abdul. Ba, hindi na ako kinakausap ni Abdul. Hindi na nakikipag-usap sa akin. Grabe yung pilik mata mo, oh. Mahaba. Pagupitan dapat sana ulit ito sa Abdul. Para malinis-linis ulit at saka magsa-summer na maging presko yung
Hindi ka naiyak kung may pagkain. Ayan. Takaw. Ang lasa niyan. Sarap. So ito, palabas na tayo at nakausap natin sa Bel. Inofferan sana natin na pag-aralin kasi may handa rin tumulong at kaya nga lang, ito nga yung iniisip ko kaagad na pwede maging problema ni Isabel. Buti sana kung nandito ngayon nanay, pwede, talagang pwede kasi malapit lang dito ang college kay Ate Isabel. Pwede siya doon pumasok ng teacher. Kapanghinayang lang kasi may obligasyon na sa Ate Isabel. No, sayang po. Ito sana yung magpapabago sa buhay nila. So bukas, magdala ako dito ng materyales para magawa yung kwarto nila. At kung ano yung madadala pa natin sa kanila bukas. Maraming salamat po ulit sa lahat ng tumutulong. Shoutout natin si Ninang Adelyuson, kay Ninang Adelina, at kay Ninang Lons, kay Ninong Hawaii. Maraming salamat kay Tita Faye. Shoutout po sa inyo. Salamat sa inyo lahat sa pagtitiwala sa amin. God bless po sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon po. At sa mga viewers, ganun din. God bless.